Samantala, ilang pagbabago ang ipatutupad sa Bonifacio Global City kasunod ng deklarasyon ng Court of Appeals na bahagi ito ng Makati City at hindi ng Taguig City. Interesado raw ang lokal na pamahalaan ng Makati na iangat ang pamumuhay ng mga residente roon. Balita hatid ni Lay Alves. Ang isa sa pinakamayamang syudad sa bansa, ang Makati, sinasabing lalo pang yayaman ngayong nasa kanila na ang progresibong Bonifacio Global City. Sa bisa ng cease and desist order mula sa Court of Appeals, pinatitigil ng korte ang Taguig sa pamamahala sa mahigit 700 ektaryang Fort Bonifacio. It is really confusing because I always see this as Taguig. Taguig pa rin, di ba? But, ba tawag dito? Bakit sa Makati? Nakakalito ba? Yeah, nakakalito siya. Kasama sa mga unang ipatutupad ang pagkapalit ng address ng Bonifacio Global City. Mula Taguig City, gagawin na itong Makati City. We are recognized as the financial center of the country, and having that Makati address, property values will even, my take on this is that property values will even go up. Ipatutupad na rin ang mga ordinansa ng lungsod, kabilang dito ang number coding at smoking ban sa mga enclosed areas at public utility vehicles. Sa Makati na rin magabayad ng buwis ang dating nasasakupan ng Taguig. Sisingilin daw ng Makati ang nakolektang buwis ng Taguig mula sa disputed area mula noong 1993. Ipapabid na rin daw ang mga construction projects para sa mga kalsadang kailangang kumpunihin. Makikinabang naman daw ang mga residente sa mga benepisyong para sa mga taga Makati, gaya na lang ang senior citizens benefits, hospital benefits at iba pa. Pero uunti-untiin daw ang mga pagbabago. Well, we're taking back what is rightfully ours. Makati naman talaga ito eh. There will be now a period of transition. Hindi naman namin bibiglayin yung mga tao doon. And we will dialogue with the business community because of course, one of the issues being raised would be itong issue ng taxes. So kami, may mga iniisip na nga kami na mga pamamaraan para rin hindi sila maabala. Pero higit daw sa karagdagang revenue na makukuha ng lungsod ng Makati, mas interesado raw ang pamahalaang lungsod na iangat ang living conditions sa ilang barangay na sakop na nila ngayon. Base sa utos ng CA, Makati ang may jurisdiction sa mga barangay Sembo, South Sembo, East Rembo, West Rembo, Comembo, Pembo at Pitogo. We have South side for one. Hanggang ngayon napag-iwanan ang palibot, mga matataas na gusali, pero mga nakatira ron, very poor living conditions. Wala raw kinalaman ang kanyang amang si Vice President Jejomar Binay sa paborableng desisyon ng korte. Huwag naman po nating sabihin na dahil Vice President ang aking ama, ganoon din naman sa Taguig. Nasa posisyon din naman po yung mga taong nandun. So kami po, ang paniniwala po namin, kami po ay nanalo sa kasong ito na dahil po sa mga merits ng kaso na ito. Sa desisyon, sinabi ng korte na hindi nakapagbigay ng mas mabigat na ebidensya ang Taguig para pumabor sa kanila ang desisyon. Sa record ng census, simula 1970, nasa ilalim na ng Makati ang 7 barangay kaya sa Makati na rin bumuboto ang mga residente rito. Inaasahan na raw ng pamahalaang lungsod ng Makati na gagawin ng Taguig ang lahat ng legal remedies hanggang sa umabot ang kaso sa Korte Suprema. Hindi na muna raw magbibigay ng anumang pahayag sa ngayon si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Sa kanyang statement matapos ibaba ang desisyon, nanindigan si Cayetano na ang disputed land ay pagmamay-ari ng Taguig. Mali rin daw ang desisyon ng Court of Appeals. Ipaglalaban daw nila ang kaso. Lay Alves, GMA News.